Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Nagsasabing ngayon sa araw na ito, ika-siyam ng Hulyo 2025, atin pong harapin ang isang napakalaking issue na namayagpag ng panahon ng nakaraang Panguluhan. Ito ang kaso ng inyo nang nababalitaan ngayon na isang national hoodlum ng pangalan ay Atong Ang. Isang bilyonaryo, yumaman dahil po sa gambling, sa wetting, at sa iba't iba pang mga maaaring pagkakitaan. Isa po siyang tinatawag ng iba na shady businessman. Kumbaga sa New York, ang tawag po sa mga shady businessman ay para pong sindikato at para pong mafioso. Ngayon, bibigyan po natin ng papuri si PBBM sapagkat sa ilalim po ng termino niya ay mukhang masusugpo na ito pong alamat ng sindikato leader na si Atong Ang. Habang ito po ay aking pong nire-research sa aking pong mga kaibigan, abay marami po nagbabala sa akin. Kawaldi, mas mabuti siguro huwag na natin pakialaman yan si Atong Ang. Mamamatay tao yan, mas mabangis yan kaysa kay Digong Duterte. Ang akin po, hindi po dun sa katapangan o pananakot tayo mabubuhay. Tayo po ay mabubuhay dahil po sa ating pong paninindigan para po sa katotohanan at para sa katarungan. Pag hindi po natin sususugan itong pagsugpo ng kasamaan sa ating pong lipunan, sa ating pong gobyerno, para po natin binibigyan ng bendisyon itong kamalian, patayan nangyayari sa atin. Ito mga pinatay, hindi po mga durugista ito. Hindi po ito mga ordinaryong tao, mga nakatsinelas lamang, pedicab drivers na parati pong napapabalita nung araw sa war on drugs na sila yung mga mahihirap, yung po nabibiktima ng kapulisan. Nakakalungkot po sa ngayon, mukhang kapulisan pa rin ang isinisigaw nung pong bagong witness, bagong litaw na witness na si alias Totoy o Dondor Patibugan. Ito po ay tungkol sa isang isang gambling lord ng pangalan ay Charlie Atong Ang. Napabalita po ito noong araw pa lamang sapagkat barkada ito nila Jingo Estrada, ni Erap Estrada, JV Ejercito, mga senador, at naging barkada rin ni Rodrigo Roa Duterte. Katunayan, na-appoint ni Duterte ito bilang opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office kasama ng kanyang pulis na girlfriend na si Ruyena Garma. Opo, yung pulis opisyal na nagsiwalat ng mga patayan at kung paano binabayaran nila Bongo at kung paano ito pinangungunahan nila dating Police General na si Bato de la Rosa, ngayon ay senador na tagapagtanggol ni Sara Duterte. Abay, akalain po ninyo, policewoman, ginawang girlfriend o ginawang kabit ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas nung kanya pong sa pagsisiwalat sa Quadcom, sinabi ni Lieutenant Colonel
Rowena Garma ng Philippine National Police na siya ay tinawagan alas 5 ng umaga para makipagkita sa kanya sa isang lugar sa Davao na kung saan kinausap siya. Ang sabi sa kanya ni Digongong Duterte, maghanap ka ng isang police official na Iglesia ni Cristo na handang pumatay ng mga drug lord o mga pinaghahinalaang gumagamit ng pinagbabawal na gamot na lalong kilala sa pangalang shabu. Nung tinanong si Duterte tungkol rito sa Quadcom, sa revelasyon na ito ng kanyang dating girlfriend, kaya po nasiguro na ito ay girlfriend talaga ni Duterte sapagkat meron po isang Davaoenyo na newspaperman ng pangalan ay Ramon Tulfo na nagsabing, talaga naman magjowa yung dalawang yan eh. Sinabihan ko nga yan si Duterte, bakit siya pumatol dyan eh, hindi naman maganda. Yan po ay nanggaling mismo sa bibig ng isang matalik na kaibigan. Alam po ninyo, yung mga Tulfo brothers, masyado pong malapit yan sa mga siga-siga at kasama na riyan, siyempre, yang si Duterte. Yan po sikreto ng katapangan ng Tulfo brothers. Kakampi nila yung mga makapangyarihang mga hudlom o opisyal. Malapit sila sa matataas na mga opisyal ng kapulisan o ng marine o ng army, mga kaibigan. Katunayan, itong si Ramon Tulfo ay para rin kapatid ni dating Colonel Gregorio Gringo Honasan. Kaya nga po, matapang masyado itong si Tulfo sapagkat kakampi niya ang mga may kapangyarihan dito sa ating bansa. At hindi po tayo magtataka na kakampi niya si Duterte. Katunayan, nung siyang pinapadala ng National Press Club sa Davao para imbestigahin ang pagpapatay ni Duterte laban sa isang broadcaster, opo, napakinggan po ninyo sa akin yan, ang nagpapatay sa broadcaster na Pilipino ay walang iba kundi si Mayor Rodrigo Digong Duterte. Nung pinapadala po si Ramon Tulfo doon po sa Davao para imbestigahin yan, sapagkat taga Davao nga yan si Ramon Tulfo, umayaw po siya, sabi niya, pass muna ako dyan, hindi pwede. Sapagkat kaibigan ko yung #1 suspect, yung mayor ng Davao. Abay, nagkatinginan po lahat ng mga opisyal ng National Press Club at tinignan nila si Ruter Batigas, na isa rin matigas din pong reporter yan, veterano, at maraming tama ng bala sa katawan. Ang sabi sa kanya, ikaw na lang, Ruter, sapagkat ikaw ay matapang, ikaw ipapadala namin sa Davao. Ang sabi niya, hindi rin ako pwede sapagkat kaibigan ni Mayor Lim na aking amo, si Mayor Rudy Duterte. Kaya po ako ang pinadala ng National Press Club. Nung napadala po ako sa Davao, diyan po nag-umpisa yan pong viral na alamat na yan na di umano hinamon ko ng barilan etong si Rodrigo Duterte. Hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan yan. Ako po ang hinamon sapagkat nung ako po'y magko-courtesy call sa kanya, pina-arrange ko sa isang Davao media man, si Ginoong Hila Barico. Ang sabi ko, pare, paki-arrange nga magko-courtesy call ako kay Mayor Duterte sapagkat i-investigahin ko ang pagkapatay kay June Porras Pala. Ang sabi ni Duterte, huwag niyo pa papuntahin sa akin si Carbonell. Sasampal-sampalin ko yan. Pinarating din po sa akin on the air na wag daw po kayong pupunta sa City Hall at sasampal-sampalin kayo. Ang sabi ko, nandito ako para imbestigahin
ang pagkakapaslang sa isa nating kabaro, si Jun Pala. Paki-advise, pakipayuhan po ninyo si Mayor Duterte na huwag akong sasampalin. Wala na. Kawaldi, pagka ikaw ay sinabi ng ganyan, walking dead ka na. Sabi ko, huwag. Sabi ninyo, huwag naman. Huwag niya ako sasampalin. Sapagkat, pag sasampalin niya ako, sasampalin ko rin siya. At siya po ang dahilan kung bakit napabantog yung alamat na yan, na hinamon ako ni Duterte ng duelo, sapagkat ang sabi niya sa kanyang TV show, mga kababayan sa wikang Cebuano, Bisaya, mga kaigsunan ko din sa Dakbayan sa Davao, nadto din si reporter na Carbonel para sampalin ang mayor ninyo. Hoy Carbonel, hinahamon kita, magduelo tayo, abangan kita dyan sa harap ng City Hall, dyan sa may estatwa ni Don Claudio. Dyan walang tao, abangan kita, magduelo tayong dalawa. E di siyempre, pinuntan ako ng mga reporter. Ba hinahamon ka, kawal din ang duelo ni Mayor. Sabi ko, pakisabi kay Mayor, huwag na lang, sapagkat kakasahan ko siya. E di pinarating din kay Mayor, ay sabi, pumunta sa telebisyon at minura-mura ako. Ang sabi niya, hihintayin kita alas 9 ng umaga sa harap ng City Hall. Magdala ka ng 2 pang extra magazine dyan sa pistol mo. Ako, 2 bala lang ang dadalhin ko. Patay ka sa akin, hayop ka. Namura pa ako, mga kaibigan. Anyway, sabi ko, may pagkakataon din ako makaganti sa iyo. Kung totoo yan, pwede ako magdala ng extra bala. Yung lisensyado ko pong baril, ang isang magazine po nun 14 ang laman. 2 po yun. Di meron po akong 28 na extra bala, samantalang ang kayabangan ni Duterte, sabi niya, hindi niya kailangan ibang bala, 2 lamang at patay na ako. Di tinanggap ko, sabi ko, akin po ang karangalan na tanggapin yung hamon ninyo, Mayor Duterte. Darating po ako dyan, alas 9 ng umaga, sa harap ng City Hall ng Davao City. Dumating po ako doon, walang katao-tao. Siyempre, ayaw ng tao na madamay sila sa barilan o tamaan sila ng ligaw na bala. Wala pong tao doon, maliban lamang sa media na nakatago sa mga likuran ng police car, likuran ng poste, at nagsisenyas lamang sa akin na nandun sila at i-cover yung duelo. After 30 minutes, wala pong Duterte na dumating. Naghintay pa po ako ng another 30 minutes. Wala pong dumating na Duterte. Ang sabi ko dun sa nag-interview sa akin, sapat na ang paghihintay ko ng 1 oras. Kinakailangan ako ay makahabol sa aking aeroplano alas 11 ng umaga. Ito po ay mag-alas 10 na. Di umalis na po ako. At ang balita ko, dumating si Duterte alas 5 ng hapon at ako ay hinahanap. Yun po ang istorya niyan. Ganun pa man, babalikan po natin si Atong Ang. Si Atong ang lumalabas na isa sa pinakamatapang na Filipino-Chinese dito po sa bansang Pilipinas at napakayaman. Siya po ay wedding lord. Siya po yung nagpapasugal ng wedding sa buong Pilipinas. At ang kasosyo niya nung presidente si Erap Estrada ay si President Erap Estrada mismo ang kanyang kasosyo. Katunayan, binigyan po siya ng poder o ng karapatan na mag-organize, i-reorganize ang wedding sa buong Pilipinas sa kanyang filosofiya ni Erap na
hindi mo magagapi ang weteng sapagkat ito'y kasama na sa kultura ng Pilipino, legalize mo na lamang. Ang problema, ang binigay ng kapahintulutan ay binigay kay Atong Ang. At si Atong Ang naman, pinagbibili niya yung franchise ng weteng sa lahat ng weteng lord sa buong Pilipinas halagang 75 million pesos. Ang weteng lord po sa Ilocos ay si Chavit Singson. Ayaw ni Chavit na pareho silang magbarkada ni Erap, pareho lamang silang kabarkadang manunugal ni Atong Ang. Abay, ayaw magbayad. At inaway po to si Chavit Singson, governor ng Ilocos Sur. Masyado pong matapang itong si Atong Ang. Meron po isang congressman, ang pangalan ni Patrick Antonio. Sa harap na maraming tao sa loob ng sabungan, sinampal niya po itong congressman na ito. Wala po nagawa yung congressman sapagkat ang mga bodyguard ni Atong Ang ay mga opisyal ng Philippine National Police. Hanggang ngayon, hindi pa po nakaganti na si Congressman Patrick Antonio. Pinapapatay din ni Atong Ang si Chavit Singson matapos po ang aming media interview sa Manila Hilton Hotel. Nung nagkahiwa-hiwalay na po kami, mabuti na lamang yung sasakyan ni Chavit Singson ay bulletproof. Ito po nabili niya kay Congressman Mark Jimenez. Pagpasok niya sa loob ng kanyang bulletproof na sasakyan, pinaligiran po ng mga pulis at pilit siyang pinabababa. Ang ginawa ni Chavit, hindi siya bumaba at mga bodyguard ay nakahanda na makipagbarilan sa mga pulis na nakapaligid po sa kanyang sasakyan. Ngunit isa sa kanyang mga tauhan sa loob ng sasakyan niya, nag-text po siya sa amin. Sabi niya, puntahan niyo nga ako dito sa may harapan ng Hilton Hotel sapagkat pinapaligiran ako ng mga hindi kilala mga tao na nakaitim ang jacket. Sumaklolo po kami at aming pinagkukunan ng litrato noong araw. Wala pa po yung cellphone. Ang gamit po namin ay mga ordinaryong mga media camera. Pinagkukunan po namin yung mga nakapaligid na pulis hanggang umalis po yung mga ito at si Chavit Singson ay nakaalis na rin. Ngayon, nung nabalitaan po namin na ang kinampihan ni Erap Estrada ay si Atong Ang, ang sabi ni Singson, abay, magkampi-kampihan na. Basta tayo, ibabagsak natin yung presidency ni Chavit Singson. At yan po ang aming ginawa. Nagkomentaryo po tayo. Isa po ako sa 4 na pumirma ng impeachment labang kay ex-president Joseph Estrada. At siya po ay na-impeach sapagkat ang Senado noong araw, ang Senate President ay matino. Ito ay si Aquilino Pimentel Jr. na tatay ni Coco Pimentel. Ngunit ang presiding officer ay Chief Justice ng Supreme Court na si Justice Hilario Davide. Ngayon, mga kaibigan, na-impeach itong si Erap Estrada sapagkat ang taong bayan ay nagrarally tungkol po sa impeachment proceedings ng Senado. Ngunit ang Senado noong araw, mga kaibigan, ay matino pa. Wala pang Chis Escudero, wala pang Bato de la Rosa, wala pang Amy Marcos, walang Marcoleta, walang Robin Padilla. Ngayon, nababoy na po masyado Senado. Kinakailangan pantayan po natin to sapagkat sa halip na maging senator judges ang mga senador, nagmimistula po silang
defense legal team ni Sara Duterte na ang kaso ay pandarambong ng kaban ng bayan pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ang kanyang asawa at Speaker of the House, pang-apat na pinakamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas, yan pong Speaker o yung pinakamataas na Panguluhan ng Congress, si Romualdez. Ipapapatay at ito'y inulit-ulit ni Sara Duterte at dapat ito hindi pinalalagpas. Ngunit itong bulok na Senado sa pangunguna ni Chis Escudero, Alan Peter Cayetano at itong si Joel Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo, Jaime Marcos, ang pinagtatanggol po yung mandarambong, pinagtatanggol po nila si Sara Duterte sapagkat sila po ay parang nanumpa na kahit anong mangyari ang magiging Pangulo sa year 2028, walang iba kundi si Sara Duterte. At ang kanyang programa kung paano ibabalik dito ang kanyang tatay na si Digong Duterte. Nag-uusap po kami ng mga ibang barkada sa media. Sabi namin, pag namatay si Digong habang nasa Netherlands, abay talaga magiging Pangulo yan si Sara. Sapagkat ang Pilipino, wala pong pakialam yan sa batas. Wala pong pakialam yan sa magnanakaw. Basta gusto ka ng Pilipino, kahit na mamamatay tao ka, kahit na murahin mo pa ang Diyos, abay mga Duterte pa rin sila. Katunayan, isa sa mga senador, judge ng impeachment, ang pangalan na Robin Hood Padilla, ang sabi niya hayagan. Senador po siya ng Republika ng Pilipinas, nanumpa na pagtatanggol ang saligang batas. Sila po ay 2 beses na nanumpa. Una, nanumpa sila bilang mga senador. Pangalawa, nanumpa na naman sila bilang mga senator judges na pagtatanggol nila ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Ngunit, hayagan ang kanilang mga sinasabi sa panguna ni Chis Escudero na siyang presiding officer, dapat hindi niya pinayagan yung unconstitutional motion ni Bato de la Rosa na motion to dismiss the impeachment complaint against Vice President Duterte, Sara Duterte. Mali po yan at dapat hindi po natin pinapalagpas. Ganun pa man, hayagan na pinaglaban nila hanggang ito nga ay ma-remand. Mali na naman yung pagre-remand para hindi mga abogado yan. Ang ibig sabihin ng remand, pagka nagkaroon ng misjudgment, mali yung pagkakasintensya, ay pwedeng ibalik dun sa lower court para sa ganun maiwasto ang kamalian na yan. Remand the case back to the RTC. Pero dito, anything goes dito po sa Senado na ito. Habang nakabinbin yan pong hearing ng impeachment, pabago-bago ang rules para po bang kayo ay naglalaro ng basketball, biglang mayroong bagong patakaran na kung halimbawa ang tunay na patakaran ay bawal ang double dribble. Ibig sabihin, pag nag-dribble ka, huminto ka, hindi mo na pwedeng i-dribble uli. Abay, tuloy-tuloy ang pagbabago ng patakaran ng Senado. Kumbaga sa basketball, pwede mo na namang i-dribble muli sapagkat yan ay kapasyahan ng mga manlalaro, yan ay kapasyahan ng hurado ng basketball. Mali po yan. Kaya po babantayan natin yan. Pareho po ng pagbabantay natin dito po sa
hearing na ito, itong drama na kinasasangkutan ni Atong Ang at ang kanyang girlfriend na asawa ni Tony Boy Cojuangco ng pangalan ay Gretchen Barreto. Huwag na po tayo magpapaligoy-ligoy. Ang sabi ng Star Witness, ang sabi niya, kasama na nagplano ng pagpatay ng 100 sabungero ay walang iba kundi si Gretchen Barreto. Tayo po bilang isang veteranong mamamahayag, meron pa po ako isang alam na pinapatay ni Atong Ang. Yan po ay yung pong kumuha ng video habang nagsusugal si Atong Ang at si Erap Estrada sa loob po ng kasino. Ito po ay empleyado ng PAGCOR, anak ng retired Colonel Chief of Police ng University of the Philippines na si Edgar Bintain. Kinidnap po yan ng mga tauhan ni Atong Ang at hanggang ngayon, mga kaibigan, 30 taon na nakararaan, hindi pa po nakikita ang kanyang bangkay. Ang pangalan ng biktima, Edgar Bintain. Mga kaibigan, ngayon ay matibay masyado itong paninindigan ni alias Totoy. Tayo po'y nananawagan sa mga pulis na naging participant sa pagpatay, pagdukot, pagkakawala ng mga 100 sabungero, mga kaibigan, sa utos ni Atong Ang. Lumantad kayo. Ito po ang aking telepono. Pwede po tayong makipag-ugnayan ng confidential sa akin. Meron po akong linya o contact kay General Torre. At nais ko po makapagsilbi, makatulong sa pulisya at ipapagtanggol ko po kayo. Tutulong po ako na magtanggol sa inyong karapatan na maging witness dito po sa karinimarim na pagpatay ng mga sabungero na hanggang ngayon ang mga bangkay po nila ay pinapakain sa mga tilapia dyan po sa loob o ilalim ng Taal Lake. Mga kaibigan, ako po ang kawal ng demokrasya. Yung po mga nakakarinig po dito sa atin, ipakalat po ninyo itong episode na ito para kumalat sa mga pulis na maaaring sangkot. You contact me in this number. You don't have to introduce yourself right away. Let us meet anywhere, anytime. And you can tell me the story and I will help you come out and be a state witness. It is your duty. Tungkulin po natin na linisin na po natin ang ating pong gobyerno. Hindi na po uso yung pinausong patayan ng killer na si Rodrigo Roa Duterte. Tigilan na po natin yan. At magtiwala po tayo na matino ang Pangulo ngayon at siya ay para pong mayroong desisyon na wakasan itong kawalan ng katarungan sa pagpatay, pagkakawala at ng mga mahigit 100 sabungero at ang pamamayagpag ng isang kriminal na pareho ni Atong Ang. I am betting on the sincerity of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to take this as a crusade against crime, against impunity, against this crime against humanity being perpetrated by the erstwhile partner in crime of Digong Duterte in the name of Charlie Atong Ang. Kaya lahat po yan ay tayo po ay umaasa na sa ilalim ng presidente na nagpakita ng kanyang katatagan laban sa droga, na wala siyang pinapapatay ng mga mahihirap, pero marami po siyang napahuli
at marami po siya napasunog na mga illegal drug. Si BBM, mga kaibigan, ay inaasahan natin na tutulong, gagawin niya lahat ang kanya magagawa upang masawata itong pong sindikato sa ilalim ng Filipino-Chinese ng pangalan ay Charlie Atong Ang. At yung pang ibang mga insekto na mayagpag, nagnakaw sa gobyerno, pa rin na Michael Yang, na sa gitna ng pandemic, pinabayaan o binigyan ng laya ni Rodrigo Duterte bilang economic advisor niya sa gabinete na magsagawa ng pandaraya harapan in the middle of pandemic. Etong si Michael Yang at ang kanyang kapartner na may initial na RL. Ito po ibubunyag natin sa mga susunod pang mga edisyon. In the meantime, pakalatin po ninyo itong ating imbitasyon na lahat ng mga maaaring tumulong kay BBM at kay General Torre na masawata ang kriminalidad, syndicated crime dito sa Pilipinas. Pagtulong-tulungan po natin. Pag gusto po ninyo akong gamitin, maging tulay kay General Torre, ito po ang aking telepono. Pakalatin po ninyo, mag-subscribe kayo hanggang makarating sa mga maaring potential killer na kasangkot dyan, pero maaari natin silang gawing state witness pag tumulong silang magkabalik ang katarungan at maibigay natin ang katarungan sa pamilya ng mga nasawi. Ako po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell, nagsasabing magtulungan tayo upang sa ganun maging pakinabang ang bansang Pilipinas para sa mga Pilipino. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu